Huminga ng malalim si Jacob. Kung hindi mo ipapalaglag ang batang yan, wala akong magagawa sa kung ano man ang magiging pasya mo. Basta hindi ko yan pananagutan kahit anong mangyari. At mas lalong hindi ko aakuin ang batang yan. Isa pa, wala rin namang pruweba na ako talagang ama ng batang yan. E paano kung hindi nga talaga akong ama niyan? Sa dami-dami ng mga naging lalaki mo, posible na ginagago mo lang ako ng patalikod. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Buntis ako, Jacob. Naiiyak na sabi ni Callie sa kasintahan niyang si Jacob. Ipalaglag mo ang batang yan. Malamig na sabi sa kanya ni Jacob, kaya halos malaglag ang panga ni Callie dahil doon. Hindi niya lubos akalain na maririnig niya ang katagang yon mula kay Jacob. Ang buong akala niya ay pananagutan sila nito. Ano? Ang sabi ko ay palaglag mo ang batang yan, Callie. Masyado pa akong bata para maging isang ama. Hindi pa ako handa para sa responsibilidad na yan. Marami pa akong gustong gawin sa buhay. Hindi maaaring masira ng batang dinadala mo ang buhay ko. At saka kilala mo naman ang pamilya ko, diba? Hindi ka nila gusto. Sa tingin mo ba anong magiging reaksyon nila pag nalaman nila na magkakaanak na tayo? Ayoko magalit sila sa akin. At batid ko na maging ikaw ay ayaw mo na magalit sila sa'yo. Kapag hinayaan natin na mabuhay ang batang yan sa mundong to, iisipin ng magulang ko na ginagamit mo lang ang bata para mapalapit sa amin. At kahit paano ay makatikim man lamang ng kaginhawaan sa buhay. Ayaw kong kagalitan nila ako, Callie. Kaya habang maaga pa ipalaglag na natin ang batang yan. Hindi. Lumuluha ngunit matapang niya na sinabi. Hindi ko ipapalaglag ang anak natin. Kung ayaw mong panagutan siya, wala akong pakialam. Bubuhayin ko ang anak ko. Hinawakan ni Jacob ang kamay niya. Callie, makinig ka sa akin. Masisira lang ang buhay natin ng batang. Hindi na nagawa na tapusin ni Jacob ang sasabihin nang lumipad ang kamay niya papunta sa mukha nito at malakas niya itong sinampal. Wala kang kwenta. Kahit kailan ay hindi masisira ng dinadala ko ang mga buhay natin. Napakakitid mong mag-isip. Wala kang kwentang tao. Nagtagis naman ng mga bagang ni Jacob nang dahil sa galit. Callie, alam kong maging ikaw ay may pangarap din sa buhay na maaaring mahahadlangan ng bata sa sinupupunan mo. Hindi niya pwedeng sirain ang buhay nating dalawa. Huwag na nating hayaan na mabuhay pa ang bata na yan sa mundong to. Habang maaga pa ipalaglag mo na siya. At ang galit ni Callie ay mas lalo lamang na lumala dahil sa mga walang kwentang salita na lumalabas sa mga bibig nito. Napakabobo at nakakagigil ang mga salitang lumalabas sa bibig nito na dati ay puro naman mga matatamis na salita na tila ba'y may kinain na isang garapon na asukal. Kahit kailan, hindi magiging hadlang ang anak ko sa anumang gusto kong marating sa buhay, Jacob. Hindi magiging hadlang ang inosenteng bata sa tiyan ko. Napakaduwag mo, napakasarili mong tao. Wala kang kwenta. Hindi ko lubos akalain na makakaya mong sabihin ang mga katagang yan sa mismong anak natin. Paano mo nagawa na pag-isipan ng ganyan ng isang anghel na wala pang kahit anong alam sa mundo? Ni hindi pa nga nasisilayan ng mundo. Nanggagalaiti sa galit si Callie. Napakawala mong puso. Nagpakasarap ka tapos pagdating sa responsibilidad ay tatakbo ka. Huminga ng malalim si Jacob. Kung hindi mo ipapalaglag ang batang yan, ay wala akong magagawa sa kung ano man ang magiging pasya mo. Basta, hindi ko yung pananagutan. Kahit anong mangyari. At mas lalong hindi ko aakuin ang batang yan. Isa pa, wala rin namang pruweba na ako talagang ama ng batang yan. Paano kung hindi nga talaga akong ama niyan? Sa dami-dami ng mga naging lalaki mo,
Posible na ginagago mo lang ako ng patalikod. Ang galit ni Callie ay mas lalo pang nagliyab na para bang sasabog na siya dahil sa mga walang kwentang salita na lumalabas sa bibig nito. Talagang nagawa siyang pag-isipan ng ganong bagay gayong si Jacob ay ang una niyang naging nobyo. Ito ang naging una niya sa lahat. Kung ayaw mo sa magiging anak natin, pwes wag! Bubuhayin kong batang to kahit ano pang mangyari. Kahit wala ka na sa buhay namin. Magmula ngayon, tinatapos ko ng kung ano man ang namamagitan sa ating dalawa. Tapos na tayo, Jacob. Wala kang kwenta. Sa pag-alis niya ay wala man lang ginawa si Jacob para pigilan siya. Hinayaan siya nito na tumalikod at iniwan ito. Hindi man lang siya nito pinigilan. Hinintay ni Callie na pigilan siya ni Jacob. Hinintay niya na humingi ito ng tawad sa kanya ngunit wala itong ginawa. Labis ang galit at sakit na nararamdaman ni Callie ng mga oras na yon. Ng mga oras na yon ay halos gusto niya ng sumuko. Pakiramdam ni Callie ay maging ang mundo'y tinalikuran siya. Sobra siyang nadurog na nung mismong araw din na iyon ay dinala siya sa ospital dahil nawalan siya ng malay. Ngunit hindi rin naman siya nagsisisi na sa edad na 21 ay magiging isang ina na siya. Sa totoo niyan, sobrang masaya siya dahil hindi na siya mag-iisa sa mundo. Ngunit ang higit niyang pinagsisisihan ay kung bakit nagawa niyang magtiwala sa isang lalaki na katulad ni Jacob na walang kwenta. Nagsisisi siya na sa dami ng lalaki sa mundo na napili niyang mahalin, ay sa lalaking yun niya pa talaga binuhos ang lahat ng pagmamahal at tiwala niya, na hindi man lang siya nagawang pahalagahan ang gagong yun. Ganun pa man, sa kabila ng sakit na kanyang napagdaanan dahil sa walang kwentang lalaki na napili niyang mahalin, ay pinili pa rin ni Callie na magpakatatag para sa magiging anak niya. Ginawa niya ang lahat para mabuhay niya ang sarili at ang kanyang anak. Hindi niya susundin ang sinabi ni Jacob. Hindi niya ipapalaglag ang bata sa sinapupunan niya dahil biyaya yon ang may kapal sa kanya. Napagpasyahan ni Callie na huminto na lang muna sa kanyang pag-aaral dahil hindi niya na kaya na suportahan ang sariling pag-aaral, lalo na ngayon na magkakaanak na siya. Malaki rin kasi ang matrikula, mas kailangan niya ang pera na naipon niya para sa panganganak niya. Ulila na rin si Callie, bata pa lamang siya nang iwan siya ng kanyang ina at ang kanyang ama naman ay maagang nawala sa mundo. Umuwi siya sa probinsya at sa mabait niyang lolo at lola na nirahan ng kanyang anak na lalaki, si Miguel. Sa lolo at lola niya rin lumaki noon pero lumuwas siya ng Maynila para makapag-aral at makapagtrabaho na rin. Isang kasambahay ng mayamang pamilya sa Cebu ang lola niya at mabuti na lamang ay mabait din ang amo ng lola niya kaya si Callie nakapagtrabaho rin sa mga ito para may ipangdagdag siya sa ipon para sa kanyang panganganak. Mama, saan po kayo pupunta? Bulol na tanong kay Callie ng 7 taong gulang niyang anak na si Miguel nang makita siya nakabihis na. Papasok na ako sa trabaho, anak. Sagot naman ni Callie sa anak bago dumukwang para humalik sa noon ito. Magpapakabait ka sa yaya mo, ha? Baka late na ako makauwi mamaya. Bilin niya pa. Opo, mama. Ingat po kayo sa work. Hintayin ko pa rin po pag-uwi ninyo. Kung anto ka na, hindi mo na ako kailangang hintayin, okay? Yes, mama. Hinalikan ulit ni Callie ang noo ng anak. Binuhat niya rin ito at hinarap kung nasaan ang yaya nitong si Jana para bilinan nito na bantayan ng maayos si Miguel. Sinabihan niya rin ito na kung ano man ang gustong bilhin ng anak ay gamitin na lamang ang card niya. Ayaw sana na iwan ni Callie ang kanyang anak dahil mas gusto niya na siya sana ang nagbabantay, subalit kailangan niya nang pumasok sa trabaho. Gusto niya kasi na maibigay sa anak ang lahat ng mga pangangailangan nito. Sa loob ng mahigit 8 taon ay kahit papaano ay nagawa ni Callie na maging maayos ang kanilang buhay mag-ina. Nabili niya ang lahat ng gusto ni Miguel na hindi niya iniisip ang halaga. Sa kabila ng sobrang hirap ng buhay ay nakapagtapos si Callie sa kanyang pag-aaral at isa na siya ngayong Certified Public Accountant. At ngayon ay nagtatrabaho siya sa kumpanya ng pamilya Velasquez. Ang mga Velasquez ang amo ng lola niya noon. Ito rin ang tumulong sa kanya para siya makapag-aral at makapagtapos. Naaawa sa kanyang kalagayan ang noon ay may katandaan na mag-asawang Velasquez na walang anak kaya siya ay pinag-aral ng mga ito. Nagsumikap naman si Callie hanggang siya ay makapagtapos.
Nangako rin siya sa mga Velasquez na pagkatapos niya sa kanyang pag-aaral ay sa kumpanya nila siya magtatrabaho. At ngayon nga dahil sa sobrang matanda na rin ang mag-asawa at sobrang laki na ng tiwala ng mga ito sa kanya na rin nila ipinagkatiwalang pamamahala sa Velasquez Group. Sobrang swerte si Callie dahil nakilala niyang mga Velasquez na kahit hindi siya kaano-ano ay itinuturing siyang anak at pinagkakatiwalaan pa ng sobra. Kaya naman, ginawa ni Callie ang lahat para hindi sila ma-disappoint sa pagtitiwala sa kanya. Araw-gabi nagtatrabaho siya para ma-maintain niya ang ratings ng kumpanya. At sa pagsisikap ni Callie sa buhay, ang tangi niyang inspiration ay ang kanyang anak na lumalaki na isang napakabait at talinong bata. Kasalukuyang nasa loob ng opisina niya si Callie at may nakabukas na laptop sa kanyang harapan. Nang bigla na lamang bumukas ang pinto at pumasok sa loob ang secretary niyang si Pamela. "Ma'am Callie, may tumatawag po." Sobrang taranta ito at ang mga mata nito ay puno ng takot. Kaya agad din ako malabog ang dibdib niya dahil doon. "Ha? Sino?" "Taga-ospital po, ma'am. Dinala raw doon ang anak ninyo dahil nawalan daw po ito ng malay. Kasama niya raw po sa ospital ang yaya niyang si Jana." At pakiramdam ni Callie ay umalis ang kaluluwa niya sa kanyang katawan dahil sa sinabi nito. Kaagad niyang iniwan ang kanyang trabaho at halos lumipad na siya patungo sa ospital kung saan dinala ang kanyang anak. Pagdating niya nga doon ay naabutan niya ang yaya ni Miguel na umiiyak at halos hindi makapagsalita dahil sa sobrang takot. Ayon kay Jana ay bigla na lamang daw nawalan ng malay si Miguel habang naglalaro ito kanina. Wala raw ideya si Jana sa kung anong posibleng dahilan at nawalan ito ng malay. Kamusta po ang lagay niya, Doc?" Nag-aalala na tanong ni Callie sa doktor. "Maayos na ang lagay niya, ma'am. Sa ngayon ay pinapahinga na lang namin siya at mamaya ay magigising na rin siya." "Ano pong nangyari sa anak ko? Bakit po siya nahimatay?" "Sa ngayon ang nakikita akong dahilan kung bakit siya nawala ng malay ay dahil mahina ang kanyang puso. Hindi pa namin lubos matukoy kung ano nga bang tunay na sanhe dahil kailangan pa namin siya na isailalim sa maraming examination at tests at pag lumabas ng result, doon lamang natin malalaman kung ano nga bang tunay na dahilan." Mas lalo lang nadagdagan ang takot na nadarama ni Callie nang sabihin iyon ng doktor sa kanya. Ang takot na nadama niya ay mas lalong lumala nang ilang araw lang ay lumabas na ang resulta ng ginawa ng mga examination kay Miguel at natukoy na meron itong heart failure na kailangang agapan para hindi na lumala. Ang mga symptoms daw ng sakit sa puso na meron si Miguel ay nagiging visible habang ito ay tumatanda. "Anong nangyari kay Miguel, Callie?" Nag-aalala na tanong sa kanya ni Aurora Velasquez. "May sakit daw po siya sa puso. Iluwas mo siya ng Maynila. May alam akong ospital na magaling ang mga doktor at matutulungan ang anak mo. Pero paano pong kumpanya kung aalis po ako kasamang anak ko? Kami na munang bahalang pansamantala na mamahala sa kumpanya natin. Kaya pa naman naming mag-asawa at nandito naman ang ibang executives na maaari makatulong sa amin. Ang mahalaga ay maagapan natin ang sakit ni Miguel at hindi na lumala pa. May kumpanya rin na kailangan mong pagtrabahuhan habang nasa Maynila kayo. Pag magaling ng anak mo, bumalik kayo dito at muli naming ipapaubaya sa iyong kumpanya." Dumami ang luha sa kanyang mga mata dahil sa sinabi nito. Niyakap niya ng mahigpit si Aurora at tiningnan ng asawa nitong si Sergio Velasquez. "Maraming salamat po, Mama, Papa." Tulad nga ng sinabi sa kanya ng mga ito, ay lumuwas sila ng Maynila para doon niya ipagamot ang anak na may sakit. Sa ospital na sinasabi ng mga ito, naka-admit si Miguel. Nahimatay na naman kasi ito kaya mas pinili ni Callie na ipa-admit na lamang si Miguel sa ospital para mas mabantayan ng mga doktor ang lagay ng anak niya. "Mommy, huwag na po kayong sad. Kaya ko naman po ang sarili ko." Malambing na sabi sa kanya ni Miguel at inabot pa ang maliit nitong kamay ang mukha nito at tinuyo ang luha niya. "Pasensya na kung umiiyak si Mama, ha? Nahihirapan lang kasi ako na nakikita ka na nahihirapan. Pangako mo kay Mama na magpapagaling ka na, ha?" "Opo, Mama. Promise ko po yan sa inyo." Tinaas pa nito ang isang kamay na para bang sumusumpa. Naiiyak pa rin na niyakap ni Callie ang kanyang anak.
Kahit ano pong mangyari, promise ko po sa inyo, Mommy, nagagaling ako kaya wag na po kayong sad. Hindi naman mapigilan ni Callie ang mga luha niya habang siya'y naglalakad sa hallway. Mabuti na lamang at walang ibang tao kaya walang nakakakita sa pag-iyak niya. Nasasaktan siya na makita ang ganon ang sitwasyon ng kanyang anak. Ang pinakaayaw ni Callie sa lahat ay ang nahihirapan ng kanyang anak. At ngayon ay nangyari na nga kung anong pinakaayaw niya. Nasasaktan at nahihirapan ng anak niya. Uy, sorry! Malakas na sabi ng isang lalaki na mabangga si Callie sa dibdib nito. Dahil nga sa nakayuko si Callie at ang lalaki naman na nakabangga ay nagmamadali. Pareho nilang hindi napansin ang isa't isa. Ang ending, sa dibdib nito bumangga si Callie. Pasensya na. Hindi, ayos lang yun, miss. Ako nga dapat ang humingi ng pasensya sa'yo dahil hindi ko tinitingnan ang dinaraanan ko. Ngunit nang makita ng lalaki ang luha sa mga mata niya, ay napuno ng pag-aalala ang buong mukha nito. Nasaktan ba kita, miss? Bakit umiiyak ka? Umiling naman si Callie. Hindi. Napuwing lamang ako. Gaano ba kalaki ang napuwing sa'yo para lumuha ka ng ganyan karami? Masakit bang pagkatama mo sa dibdib ko? Inabot nito ang sariling dibdib para alamin kung matigas ba yon. Pasensya ka na talaga, miss, ha? Hindi ko sinasadya na masaktan ka. Nagulat pa si Callie nang hawakan ng gwapong lalaki ang kanyang mukha at hinila siya nito papunta sa may mga upuan at doon siya pinaupo nito. Dito ka lang muna, miss, ha? Huwag kang aalis, ikukuha lang kita ng tubig. Bago pa man makasagot si Callie at sabihin na hindi na kailangan, ay nakaalis na ang gwapong lalaki. Pinahid naman ni Callie ang kanyang mga luha. Nahihiya siya dahil inakala patuloy ng binata na ito ang dahilan kung bakit siya umiiyak. Tulad nga ng sinabi sa kanya ng gwapong binata ay hindi nga siya umalis sa kinauupuan niya hanggang sa nakita niya itong tumatakbo palapit at may hawak na bottled water. Ito, tubig. Miss, uminom ka muna. Humahangos pa na sabi nito sabay abot sa kanya ng dala na bottled water. Nahihiya namang tinanggap niya naman ito. Salamat. Habang umiinom siya ay nakatingin sa kanyang binata at pinupunasan ng pawis gamit ang likod ng kamay. Binalik ni Callie ang takip ng bote at sa nahihiya na boses ay tiningala niya ang mukha nito at muli siya nagsalita. Pasensya na kung naabala kita, ha? Ngumiti ito sa kanya ng bahagya. Ayos lang yun. Okay na bang pakiramdam mo? Sa bawat pagbigkas nito ng mga salita ay bumabalandra ang dimples nito. Oo, ayos na ako. Salamat sa'yo. Mabuti naman kung ganon. Ngumiti ang binata at kitang-kita niya ang dimples nito. Naupo rin ito sa kanyang tabi at muling tinuan sa kanyang bughaw ng mga mata. May nangyari ba kanina kaya ka umiiyak? Umiling si Callie. Wala naman. Kung ganon, bakit ka umiiyak? Tama bang hula ko na dahil sa nabangga ka sa dibdib ko kaya ka umiiyak? Nagtanong ito ulit at hindi naman siya sumagot. Pasensya ka na kung matanong ako, ha? Alam ko nalabas na ako sa kung ano man ang problema mo at dahilan ng pag-iyak mo. Pero nag-aalala lang ako. Unang beses ko lang kasi na makakita ng umiiyak na babae. Unang beses? Oo, kaya nag-aalala ako. Hindi rin kasi ako sanay na may umiiyak. Lalo pat naiisip ko na baka ako ang dahilan ng mga luha mo. Hindi ikaw ang dahilan. Sagot niya naman. Naka-confine kasi dito ang anak ko. Napatango si Callie. Ano ba sakit niya? Kailangan niyo ba ng tulong kaya ka umiiyak? Baka pwede ako makatulong. At gaano ba kabuti ang lalaki na ito para mag-alok ng tulong? Kahit pa hindi man sila magkakilala? Ni hindi pa nga nito alam kung ano ang kanyang pangalan at ganun din siya. Ganun pa man, kahit hindi pa sila magkakalala, ay sinabi niya pa rin kung anong dahilan ng walang pag-aalinlangan. Ayon sa doktor, mahina ang kanyang puso. Kung hindi raw maaagapan na maaari na mauwi sa malalang sitwasyon. Nag-aalala ako dahil masyado pang bata ang anak ko. Ewan niya ba, pero ang gaan na kasi agad ng pakiramdam ni Callie sa lalaking to. Ang gaan din kasi ng aura nito. Ang bugaw nito ng mga mata ay mapungay at nangungusap kung tumingin. Ang ngiti nito ay sobrang friendly.
Maging ang malalim nitong boses ay magaan din pakinggan, na para bang maririnig mo pa lang ang boses nito ay makakaramdam ka na ng kumpiyansa. Huwag ka mag-alala, magagaling ang mga doktor dito kaya sigurado ako na mapapagaling nila ang anak mo. Dito rin din nalang pamangkin ko na may sakit sa puso at gumaling din siya dito. Sigurado ako nagagaling din ang anak mo. Tiwala lang at samahan ng dasal. Pagpapagaan ito ng loob niya. Pagdating sa kalidad ay maaasahan mo ang ospital na to. Nandito pa rin ba ang pamangkin mo? Tanong niya naman. Iniisip na baka ang pamangkin nito ang dahilan kaya nandito rin sa ospital na ito. Wala na, matagal na siyang gumaling. Kung ganoon, bakit nandito ka? May trabaho ka ba rito? Ewan niya rin ba't ini-interview niya na ito ngayon? Tumango ang lalaki. Oo, nag-deliver ako. Delivery man ka? Nagulat pa siya. Oo, parang gano'n na nga. Ngumiti ito. Kitang-kita niya lalo ang set ng dimples nito na sobrang lalim. Ako nga pala si Valerian. Val na lamang ang itawag mo sa akin. Ikaw, ano nga palang pangalan mo? Cali. Cali de la Fuentes. Ngumiti pang lalo sa kanyang binata na maging ang mga mata nito ay nakangiti na rin. Masaya ako makilala ka, Cali. Ang anak mo, anong pangalan niya? Miguel. Sana'y gumaling na agad ang anak mo para hindi ka na nalulungkot. Ilang minuto pa lang silang nagkausap ng binata, nakakakilala niya pa lamang pero sobrang gaan na agad ng loob niya. Nako, tumayo ang binatang si Val. Pasensya na't kailangan ko nang umalis ha. Baka malate na ako sa susunod ko na pupuntahan. Sana magkita ulit tayo, miss. At sana gumaling na rin ang anak mo para hindi ka na umiyak ulit. Pasensya ka na talaga sa nangyari kanina. Sa susunod, titingnan ko ng dinaraanan ko. Tumango rin si Cali at bahagya niya itong tinanguan. Salamat din, mag-ingat ka. Ikaw din. Nang makaalis ang binata ay tiningnan ni Cali ang hawak niyang bottled water na mula sa binata. Tumayo na siya at bumalik na sa loob ng silid ng kanyang anak. Pakiramdam ni Cali ay bahagyang gumaan ang pakiramdam niya. Ewan niya rin ba kung bakit. Siguro dahil yun ang unang beses na may nakausap siya at naintindihan ni Valerian ang lahat ng mga sinasabi niya. Walang panghuhusga, walang awa. Andun yung understanding dahil ang nararamdaman niya ay ramdam din ito noon. Kamusta nang pakiramdam mo, anak? Tanong ni Cali kay Miguel na noon ay kagigising lamang. Hinahanda na ngayon ng yaya nito ang pagkain. Siya naman ay kasasara lang ng laptop niya. May mga tinapos siya na trabaho na hindi niya natapos sa opisina kanina. Ang gusto kasi ni Cali ay mabantayan niya ang anak niya. Maayos naman na po ako, Mama. Sagot naman ni Miguel. Nakapag-rest na po ako ng maayos. Strong and healthy na po ako ulit. Ngumiti naman si Cali at inabot ang ulo ng kanyang anak at marahan niya na hinaplos. Mabuti naman kung ganon. Opo, Mama. Nang maihanda na ni Yaya dyan ang pagkain ni Miguel ay kinuha na yon ni Cali at siya nang nagsubo kay Miguel. Masaya naman si Miguel na siyang nagsusubo dito. Mula bata pa lamang kasi si Miguel ay bihira niya na itong maalagaan dahil palagi siyang abala sa pag-aaral. At ngayon nga ay sa kanyang trabaho. Lalo na't sa kanya na ipinagkatiwala ng mga Velasquez ang kumpanya ng mga ito. Sa sobrang focus ni Cali sa kanyang trabaho para makabawi siya sa kabaitan ng mga Velasquez sa kanila noon, ay hindi niya na naaalagaan ng maayos si Miguel. Pagkatapos niya kasi sa trabaho ay pagod na siya. Kaya nga lumaki si Miguel na ang lolo at lola tsaka ang yaya nito ang nag-aalaga. Kaso nga lang, nang mamatay ang lolo at lola nito, ay ang mga yaya na nito ang laging nagpapantay. Aaminin ni Cali na sobrang laki ng pagsisisi niya dahil hindi niya naalagaan ng maayos ang kanyang anak. Sa totoo nga niyan, ay sinisisi rin ni Cali ang kanyang sarili kung bakit nagkaroon ng sakit si Miguel. Siguro ay naging sobrang pabaya siyang ina kaya ito nagkasakit. Kaya lumalala ang lagay ng kanyang anak. Ni hindi niya man lang napansin na meron palang dinaramdam si Miguel. Ngunit ngayon ay nangako siya na kahit anong mangyari ay babawi siya. Babawi siya sa pag-aalaga niya sa kanyang anak. Kahit gaano pa man siya kapagod ay maglalaan siya ng oras para dito.
Oh, Kali, kamusta ka na? Naglalakad si Kali sa hallway bandang hapon na noon at kagagaling niya lang sa opisina. Suot niya pa ang office cooperative niya dahil hindi niya nagkaroon ng time para makapagpalit at pumunta agad siya sa ospital dahil gusto niya nang makita at makasama ang anak niya. Nang makasulubong niya ulit ang binatang si Valerian na nakasuot lamang ng simpleng itim na t-shirt at jeans. Ngunit lumilitaw ang kagwapuhan. Nang sandali nagtama ang mga mata nilang dalawa, ay agad na gumuhit ang ngiti sa mga labi ni Kali. At ang labis sa pagod na kanyang nadarama kanina ay tila bigla na lamang naglaho. Oh, Val! Andito ka ulit? May delivery ka ulit dito? Mas lalo na lumaki ang ngiti nito na maging ang asol nitong mga mata ay nakangiti na rin sa kanya. Ah, oo! Masaya ako na nakita ulit tayo. Kamusta ng anak mo? Maayos na siya ngayon. Sabi ng doktor ay pwede na rin kami makauwi. Pero pinili ko na lang magstay pa muna siya dito ng ilang araw para mas masiguro na maayos na talaga siya. Paliwanag pa ni Kali. Mabuti naman kung ganon. Pinagdasal ko rin na mabilis siyang pagaling. Talaga? Oo. Sana nga lumakas ako kay Lord at pakinggan niya ang dasal ko at gumaling ng tuluyan si Miguel. Bigla rin sumaya ang puso niya dahil sa sinabi ni Valerian. Iyon nga sigurong pinakamaganda na narinig niya ngayong araw na ito. Para tuloy mas lalong nawala ang pagod niya nang dahil doon. Gusto mo bang makita ang anak ko? Alok niya at dahil doon ay kumislap ang mga mata ni Valerian. Oo naman. Pwede ba? Tumango naman siya at habang naglalakad sila patungo sa silid kung nasaan ang kanyang anak ay nag-uusap silang dalawa. Madaldal na tao itong si Valerian at masaya rin pakinggan ang pagkwento nito dahil puno iyon ng buhay. Miguel, ito nga pala si Valerian, kaibigan ko siya. Pagpapakilala ni Kali. Nakatitig kay Val si Miguel. Ngumiti rin naman si Miguel kay Val. Hello po, Kuya Valerian. Hello Miguel, masaya ako na makilala ka. Kamusta ka na? Maayos na bang pakiramdam mo? Opo, maayos na ako. Mabuti naman kung ganon. Sabi sa akin ng mommy mo ay sobrang strong ka raw kaya mabilis kang gumaling, totoo ba yon? Opo, strong po ako. Aba, ang galing naman. Kaya pala mabilis kang gumaling eh. Kailangan mo pang maging strong lalo ha para gumaling ka na ng lubusan, tama ba? Opo, magpapalakas pa po ako lalo. At agad na nga nagkasundo ang dalawa. Iyon na siguro ang unang beses na narinig ni Kali ang malakas na tawa ni Miguel habang nag-uusap ang dalawa. Sobrang masaya si Miguel na magkasama at makausap si Valerian. Mabuti na lang at ang sabi naman ni Valerian ay wala itong ibang gagawin kaya pwede itong magtagal para makipagkwentuhan kay Miguel. Ang cute at ang daldal ng anak mo, no? Masaya siyang kausap. Sabi sa kanya ni Val. Natutulog na ngayon si Miguel dahil napagod ito at isa lang ang sigurado si Kali. Natulog ang anak niya nang may ngiti sa mga labi. Sobrang masaya nga siya na makausap eh. Iyon na sigurong unang beses na narinig kong malakas siyang pagtawa. Talaga? Mabuti naman at napasaya ko siya. Kumikinang pa sa tawa ang mga mata ni Val nang sabihin niya iyon. Para bang sobrang masaya ito na marinig na nagustuhan ito ni Miguel. Mahilig ka sa mga bata? Tanong niya. Yes, sobra. May 3 akong pamangkin at lahat sila ay malapit sa akin. Kaya naman pala mabilis itong nakuha ang loob ng anak niya. Si Miguel kasi yung tipo ng bata na mahirap mapasaya at makuha ang loob. Sa murang edad ay matured na rin kasing mag-isip si Miguel. At kapag kasama lang siya nito, umaakto na parang bata lang talaga. But with Val, he acts so childish and carefree. Iyon ang gusto ni Kali na laging makita. Huwag mo sanang mamasamain ha? May tanong ako. Nasaan ang ama ni Miguel? Biglang tanong sa kanya ni Val. Hindi ko alam. Tapat naman ang sagot ni Kali. Iniwan niya kami nung nalaman niya na buntis ako kay Miguel dahil hindi pa raw siya handa na maging isang ama. Ang huli naming naging pagkikita ay noong mismong araw na naghiwalay kaming dalawa.
Matapos noon ay wala na ako naging balita sa kanya. Pasensya na kung masyadong naging insensitive ang tanong ko, ha? Ayos lang. At bahagya siyang ngumiti. Teka, kumain ka na ba? Tara, kumain muna tayo. Libre ko. Agad na iniba naman ni Val ang usapan para hindi niya na maisip ang maging tanong nito and to put a smile on her face. Sure, pero libre ko. Sabi niya naman. Hindi na, akong nag-aya eh. Isipin mo na lang na pasasalamat ko to sa pagpapasaya mo sa anak ko. Yang kita mo ngayon, itabi mo na lang. Don't waste it on me. May pagtataka naman sa mukha ni Val, ganun pa man ay pumayag ito sa gusto niya at nagsabi na sa susunod ay ito naman namang lilibre sa kanila ng anak niya na pinayagan naman ni Callie. Ayaw din kasi ni Callie na pagkagastosan siya ni Val. Batid niya na ang kita sa pagiging isang delivery rider ay hindi kalakihan. Mas gusto ni Callie na ang perang ipanglilibre nito sa kanya ay idagdag na lang nito sa iniipon. Enjoy! Salamat ulit sa pagpapasaya sa anak ko. Sabi ni Callie nang ilapag ng waiter sa harapan nila ang order nila. Malapit lamang sila sa ospital at ito ang napili nila na restaurant para hindi na ganoong katagal maging biyahe nila. Salamat sa pagkain. Nakangiti naman na sabi sa kanya ni Val. Habang kumakain sila, hindi maiwasan na hindi mapasulyap si Callie kay Val. Dahil nga sa taglay nito na kagwapuhan ay naaagaw nito ang atensyon ng mga ibang customer sa restaurant na ang iba ay nagbubulungan pa. Nakatitig kay Callie sa mukha nito kaya hindi niya nagawa na agad na makaiwas ng tingin nang bigla itong nag-angat ng tingin sa kanya. Bakit? Anong problema? May dumi ba sa mukha ko? Nahihiya na iniwas niya ang tingin at umiling. Hindi, wala. Okay. Sige, kumain ka na. At tinuloy na rin ito ang pagkain. Masarap ang mga pagkain dito, no? Madalas akong kumain dito. Lagi ka bang may delivery sa ospital? Tumango si Val. Oo, araw-araw. Talaga? Oo. Ang akala ko nga'y nakauwi na kayo ng anak mo dahil hindi ko kayo nakita kahapon. Naging abala kasi ako sa trabaho ko kahapon. Gabi na ako nakauwi. Anong trabaho mo? I manage a company. Kumpanya mo? Umiling si Callie. Hindi. Kumpanya ng mga tumulong sa akin nun. Anong kumpanya? Velasquez Group. Velasquez. Sabi nito na para bang alam nito kung ano at saan ang kumpanya na yon. Oo, alam mo rin yun? Tumango ulit si Val. Oo. Nagdi-deliver ka rin ba doon? Hindi. Pumunta lang ako nun dahil may kailangan akong ayusin. Bago ka lang ba na namamahala ron? Oo, sa Cebu kasi ako nakabase noon. Pero nung magkasakit ang anak ko, nilipat nila ako dito para mapagamot ko ng maayos ang anak ko at hindi na rin ako mapapalayo sa kanya. Mabuti na lang at sobrang mabait sila, no? Oo, sobrang thankful nga ako sa kanila eh. Noon pa man ay kilala na talaga na mabait ang mga Velasquez. Kakilala sila ng aking mga magulang. At nagulat si Callie na marinig iyon. Talaga? Kung ganun ay kilala ka rin nila? Hindi ko alam kung tanda pa nila ako. Bata pa kasi ako nung huli nila ako nakita. Naku, sigurado ako natanda ka pa nila. You have the face na mahirap kalimutan. Mahirap kalimutan, ha? Gumuhit pang ngisi sa labi nito. Yes, you're handsome. Pwede kang maging model eh. Gusto mo bang maging model para sa billboard ng kumpanya? Ngumisi pa ito lalo. Nagyayabang na. Gandang offer ah. Pero kailangan kong tagihan. Baka pag-agawan ako ng mga kababaihan pag nakita nilang mukha ko sa billboard. Baka akyatin pa nila para maabot ang picture ko. Ako pa masisi sa pagkahulog nila. Natawa naman si Callie dahil sa sinabi nito. Ang yabang mo rin ano? Natatawa pa rin sabi niya. Pinapatawa lang kita. Alam mo, mas maganda kapag tumatawa.
Really? Oo, parang nagliliwanag din ang paligid pag tumatawa ka. Binubola mo lang ako eh. Natatawa pa rin siya. Pero deep inside ay ramdam niya ng butterfly sa stomach na sinasabi ng iba. Hindi nagsasabi kaya ako ng totoo. At habang kumakain ay pareho nga sila na masayang nagkukwentuhan na para bang sila lang ang tao sa restaurant na yon. Sobrang gaan talaga ng kasama ni Valerian. Natatawa siya kahit pa mababaw lamang ang mga biro nito. Iyon na nga sigurong unang beses na tumawa siya ng lagpas sa 10 beses sa isang araw lang. Hindi na nakakapagtaka kung bakit sobrang naging malapit agad si Miguel kay Val. Bye! Alis na ako. See you ulit bukas. May delivery ulit ako dito. Bye! Ingat sa pag-drive! Kumindot ito at sumakay na sa motor. Nagtaka pa si Callie dahil ang motor ni Val ay hindi biro ang presyo. Ducati kasi ang brand ng motor ng binata at sobrang astig nitong tingnan habang nakasakay doon. Ganun pa man na hindi niya na masyadong inisip yon dahil mas nanaig sa isip niya ang naging kwentuhan nilang dalawa ni Val kanina. Iyon na sigurong pinakamaraming beses na tumawa si Callie sa loob ng isang araw at dahil yon kay Val na hindi na uubusan ng kwento at biro. At tulad nga ng sinabi ni Val ay dumalaw ulit ito sa kanila kinabukasan hanggang sa nasundan pa na nasundan ang pagdalaw nito na kahit wala siya roon ay dinadaanan nito si Miguel para sandaling makipagkwentuhan at pagkagaling niya naman sa opisina ay masayang ikakwento sa kanya ni Miguel kung ano naganap sa araw nito at kung anong pinag-usapan nila ng Kuya Val nito. Sobrang laking tulong ng presensya ni Val para kumalma si Miguel. Higit nga na mas naging masayahin ang anak niya at mas lalo pa itong dumaldal. Hindi lang si Miguel ang basta kumakalma pag nasa malapit si Val. Hindi man aminin ni Callie ay ganun din ang nararamdaman niya. Masaya at peaceful ang kanyang pakiramdam kapag malapit si Valerian. Kuya, what the hell are you doing here? Kaya pala iniwan mo na lang basta-basta ang lunchbox sa table ko dahil dito ka na tumatambay? Gulat na sabi ng isang doktora na kakapasok lang sa loob ng silid ni Miguel. Your mouth! Gray, may bata! Oops, I'm sorry. Nag-cover pa ng bibig ang magandang doktor. Pero what are you doing here nga? Kaibigan ko sila. Masama bang dalawin ko sila? And since when did you even become friends with them? Inirapan ng doktor si Valerian pero pagtingin ito sa kanila ng anak niya ay matamis ito na ngumiti. Hi, I'm Dr. Gray. Ako magiging bagong doktor niya. Pregnant kasi ang dati niyang doktor at medyo sensitive ang pagbuntis niya kaya she needed to rest. Don't worry, magaling naman ako at mapagkakatiwalaan kaya ako nang bahala sa anak mo. Ginitian ni Callie ang doktora. I'm Callie. Nilapitan ni Doc Gray si Miguel. Hi baby, anong name mo? Miguel po. Miguel, nice to meet you. Huwag kang matakot sa akin ha. I'm nice. I'll take care of you really good hanggang sa gumaling ka na. I heard from your previous doctor na you're a good boy daw. Totoo ba yun? Opo, doktora. Good boy po ko. Wow, mabuti naman kung ganon. Magkakasundo tayo dahil good boy ka. Babait na doktor si Gray kaya magaan din ang loob ni Callie sa doktor. Batid niya na ganon din si Miguel. Si Val naman ay nakangiti pa habang nakatingin sa dalawa. Nahihirapan ka pa ba na huminga? Hindi na po gaano. That's good. Tomorrow ay pwede ka na makauwi but you still have to come in my office every month para check up natin ang heart mo. Is that okay? Opo. Gusto mo na bang umuwi? Tumango ulit si Miguel. Opo. Matapos ma-check ni Dr. Gray ang lagay ni Miguel, ipinaliwanag nito kay Callie ang lahat ng kailangan niyang gawin. Tulad na lamang na kailangan nilang bumalik dito for monthly check-up hanggang sa mawala ng banta ng sakit kay Miguel. Valerian, what's your plan? Uuwi ka na ba o dadaan ka sa bahay? Tanong ni Doc Gray kay Val, kaya naman takang-taka si Callie habang nakatingin sa dalawa. Dadaan siguro ako. Anong ulam niyo ron? Sabi naman ni Val. Hindi ko alam kay Yaya. Sinabihan ko sila na mag-decide ko anong ulam.
Sabihin mo sila magluto ng Bicol Express. Gusto ko kumain nun. Doon ako kakain mamaya. Sige. Hindi naman alam ni Callie kung ano ba talaga ang relasyon ng dalawa at mukhang close na close silang dalawa. Batid ni Callie na maging ang anak niyang si Miguel ay nagtataka na rin. Pero hindi sila nagtanong dahil pakiramdam ni Callie ay hindi niya naman kailangan malaman yon ang lahat about kay Val. Bukas ng uwi niyo, hindi ba? Tanong sa kanya ni Val nang makalabas na sa silid ang doktor. Oo, sagot naman ni Callie. Great, ako na maghahatid sa inyo bukas para hindi na hassle. Wala ka bang trabaho bukas? Wala, na-deliver ko ng lahat ng kailangan ko i-deliver. At sigurado ako na hindi pa papasok si Greg bukas dahil may mahalaga siyang event na kailangan daluhan. May driver naman sana sila na magsusundo sa kanila, pero dahil nagpumilit si Val, ay pumayag na rin siya na itong magsundo sa kanila. Si Miguel naman ay sobrang masaya nang dahil doon. Wow, Kuya Val! Sasakyan niyo po ba ito? Manghang tanong ni Miguel nang makita ang sasakyan na ginamit ni Val sa pagsundo sa kanila. Maging si Callie ay nagulat din sa nakita. Yes! Nakangiti naman ang sagot ni Val. Tara, pasok ka na sa loob. Papasok ko na lang ang mga gamit ninyo. Pinagbuksan pa ni Val ang pinto sa backseat si Miguel na agad naman na pumasok sa loob. Nang masara na ni Val ang pinto at lumapit ito sa kanya, kinuha ang mga dala nila at pinasok sa compartment. Mangha pa rin na nakatingin si Callie sa mamahalin na sasakyan na nasa kanyang harapan. Tara na? Tanong sa kanya ni Val. Sa'yo ba talagang sasakyan na to? Tanong naman ni Callie. Yes, itong unang sasakyan na napundar ko. Kung gano'n ay sobrang laki pala talaga ng sahod sa pagiging isang delivery rider para makapundar ng isang luxury car. Not just a simple luxury car, pero isa na siguro ang sasakyan na meron si Val sa pinakamahal na sasakyan. Pinagbuksan siya ni Val ng pinto at nagpasalamat naman siya bago pumasok sa loob at sa shotgun seat na upo. Nang sandaling makapasok siya, ay panay na ang sabi ni Miguel na sobrang ganda raw ng sasakyan ng Kuya Val na to, na sinang-ayunan niya naman. Hindi lang maganda ang sasakyan ni Val, kundi mabango rin. Nanunuot sa ilong niya ang mabangong amoy ni Val na siya ring bumabalot sa sasakyan. Ayos ka lang ba riyan, Miguel? Nilingon pa ni Val si Miguel na nakaupo na ito sa driver's seat. Opo, kuya. Tiningnan naman siya ni Val. Ikaw? Oo, ayos na ako. Nagtaka pa si Callie dahil nakatitig lang ito sa kanya na para bang may hinihintay. At ang tibok ng kanyang puso ay mas lalo pa na nagwala nang dumukwang palapit sa kanya si Val at ito na mismo ang nagsuot sa kanya ng seatbelt. Habang si Miguel naman sa likod na saksi sa nangyari ay nanlaki ang mga mata at napatakip pa sa sariling bibig. Always wear your seatbelt, sabi ni Val. Salamat. Nauutal pa na sabi ni Callie at agad niya iniwas ang tingin niya. Si Val naman ay ngumisi bago umayos ng upo at pinaandar na ang sasakyan. Habang nagmamaneho ang binata, ay palihim na sumusulyap si Callie dito. Ang gandang pagmasdan ng side profile nito dahil sobrang perfect. Matangos ang ilong, matalas ang jawline na para bang makakagupit na ng papel. Maayos at malinis ang gupit na sobrang bagay na bagay sa kanya. Maging ang makapal nitong kilay at mahabang pilik mata ay mas lalo lang na nagpadagdag sa attractiveness nito. Ang isang kamay lamang nito nakahawak sa manibela at ang isa ay nakapatong sa thighs nito. Maraming ugat ang kamay ni Val na sobrang attractive sa paningin niya. Si Val na nga sigurong pinaka-perfect na taong nakita niya. Hindi lamang ito ubod ng gwapo, ngunit napakabait din ito. Ang binata ang tipo ng lalaki na pinapangarap ng lahat ng kababaihan. Sa sobrang titig na titig ni Callie sa kamay ni Val, ay hindi niya na nagawa pang mag-iwas ang tingin nang sulyapan siya ni Val kaya naman mas lalo na nainit ang pisngi niya at pulang-pula na iyon na para bang isang kamatis na sasabog na. Akala ko ba delivery man ka? Takang tanong ni Callie nang banggitin ni Val na may-ari ito ng asyenda at kumpanya. Oo. Ako nagde-deliver ng lunch ng kapatid ko na isang doktor sa ospital kung saan naka-admit si Miguel. Huh?
Yung doktor ng anak mo, kapatid ko siya. Si Gray. Bunsong kapatid ko yon. Kung ganon, hindi talaga delivery man ang trabaho mo? Gulat na gulat pa rin siya sa nalaman dahil ang buong akala niya ay ang pagiging delivery man talaga ang trabaho ni Val. Sideline ko lang ang mag-deliver ng mga mangga mula sa aking asyenda. Dumadaan na rin ako sa ospital dahil sa sobrang laging busy ng kapatid ko, hindi na siya nagkakaroon ng chance para maganda ng baon niya. Kaya dinadalan ko na lang dahil hindi naman ako sing busy katulad niya. Hindi naman nakasagot si Callie at halos malaglag ang panga niya dahil sa nalaman. Ang buong akala niya ay delivery man ang trabaho ni Valerian, ngunit hindi hamak na mas mayaman pa pala ito sa kanya. Gusto ni Callie na kainin na lamang siya ng lupa dahil sa hiya. Paano kung makaakto siya habang kasama niya si Val ay parang nakakaawa ito at niayaw niya itong pagastusin ni Sentimo dahil nasa isip niya ay baka nag-iipon ito para sa future. Gusto niyo bang mamasyal sa amin? Magandang tanawin doon. May falls din. Sigurado ako na marerelax si Miguel doon. Sa tingin ko ay masyado na kasi siyang nababagot sa kwarto niya. Baka kung ibang tanawin naman ang kanyang makikita, ay mas lalo siyang lumakas. At nang tanungin nga ni Valerian kung gusto ba ni Miguel na mamasyal, ay sobrang masaya na agad naman na pumayag si Miguel. Mukhang tama nga rin ang sinabi ni Val na naboboard na si Miguel na walang ibang nakikita na tanawin. Sa'yo ba tong hasyenda? Sobrang mahasi Callie na makarating na nga sila sa hasyenda na pag-aari ni Val. Sinundo sila nito kanina at ang plano nila ay dito na magpalipas ng gabi para mas ma-enjoy daw ni Miguel ang tanawin. Sobrang ganda ng tanawin na nakikita nila. Si Miguel ay panay takbo dahil gandang-ganda ito sa nakikita. Maraming naglalakihang puno ng mangga na hitik sa bunga at sobrang sariwa rin ang simoy ng hangin. Yes, actually sa lolo at lola ko talaga to. Pero dahil wala sa mga kapatid kong may gusto na mag-asikaso sa asyenda, dahil mga abala sila sa kanilang mga trabaho, kaya ako na lang ang namamahala. Paliwanag ni Val na siyang may bitbit sa mga gamit na dala nila. Ang ganda at ang lawak. Thanks. Higit na mas sige-enjoy kayo dito sa waterfalls. Talaga may waterfalls dito? Oo, kilalang asyenda na to sa mga waterfalls na nasasakop ng binuksan namin sa publiko para ma-enjoy din ng ibang mga tao. Habang naglalakad sila ay kinakwento sa kanila ni Val ang history ng Hacienda de Oro na sobrang mangha sila na mapakinggan. Marami rin ang bumabati sa kanila ng mga nagtatrabaho sa hacienda. Dito po ba kayo nakatira, Kuya Val? Kumikinang ang mga mata na nilibot ni Miguel ang tingin sa malawak at maganda na mansyon na pinasukan nila. Yes, dating bahay ito ng lolo at lola ko. Sagot naman ni Val. Nagustuhan mo ba? Opo, sobrang ganda po dito. At sobrang maganda nga talagang mansyon. Antique ang interior design. May mga kasambahay din na nakalinya at nakayuko pa sa kanila, pero nakikita naman ni Callie kung paano ang palihim na pagsisikuhan at bulungan ng mga ito. Everyone, ito nga pala si Callie Villafuentes at ito naman ang anak niyang si Miguel. Pagpapakilala sa kanila ni Val sa mga kasambahay at drivers na naroon. Ikinagagalak po naming makilala kayo, Ma'am Callie at Sir Miguel. Kung may kailangan po kayo, tawagin niyo lang po ang sino man sa amin at magiliw po namin kayo na pagsisilbihan. Sabi ng may katandaan na kasambahay na pinagpapasalamat naman ni Callie. Hindi siya sanay sa sobrang formal na pakikitungo ng mga ito sa kanila. Dito po ba kami matutulog ni Mama mamaya? Tanong ulit ni Miguel kay Val. Oo. Gusto mo ba na matulog dito? Opo. Kung gano'n ay dali na natin ang gamit mo sa magiging silid ninyo para makapunta na tayo sa waterfalls. Gusto niyo ba ron? Opo. At sobrang masaya nga si Miguel. Sobrang excited din ito na bisitahin ang waterfalls na sinasabi ni Val. Ako na magdadala sa iba naming mga gamit, Val. Alok pa ni Callie. Hindi, ako na. Medyo mabigat din to. Ayoko mahirapan ka.
Dahil nga sa sinabi ni Val ay nagkatinginan ng ilan sa mga kasambahay na para bang nababasa na kung ano nasa isip ng bawat isa. Nakagat naman ni Kari ang pangibaba niyang labi. Bago sila umalis ay nagbilin pa nga si Val sa kasambahay na maganda ng masarap na pagkain para sa kanila. "Nasaan na po ang lolo at lola mo, kuya?" Tanong ni Miguel kay Val habang umaakyat sila sa mahabang hagdan. Buhat ngayon ni Val si Miguel na nakapulupot pa ang kamay sa leeg ni Val. Si Kali naman ay nakasunod sa kanila at hindi naman napigilan ang kanyang mga ngiti. Sobrang daldal kasi ngayon ang anak. Halatang masaya ito sa pagbisita nila sa asyenda. "Wala na sila. Matagal na silang namayapa," sagot naman ni Val. "Bakit po? Saan po sila pumunta?" "Nasa heaven na sila ngayon." "Maganda po ba sa heaven, kuya?" "Ang sabi nila, oo. Pero mas maganda raw sa heaven pag natupad muna natin ang mga pangarap natin sa lupa. Kapag na-enjoy na natin ang buhay sa lupa bago umakyat doon." Sinubukan ni Val ng paliwanagan niyon kay Miguel na naintindihan naman ng anak niya. Sa isang malaking guest room sila pumasok at sa kamay nilapag ni Val ang dala. Binaba na rin nito si Miguel na agad naman na tumakbo papunta sa terrace para tignan ang napakaganda na tanawin. Mula kung nasaan sila ay naririnig pa nilang pagwaw ni Miguel. "Ang ganda ng bahay mo at ang tanawin," sabi ni Kali at ngumiti naman si Val. Salamat." Dahil sobrang excited si Miguel na makita ang waterfalls at makaligo roon, ay hindi na sila naghintay ng matagal at agad na silang umalis papunta roon. Hindi kalayuan ang falls mula sa mansyon kaya naisip nila na maglakad na lang para mas ma-enjoy pa nilang tanawin. Marami pa rin silang mga nakakasalubong at hindi nakatakas sa pandinig ni Kali na tinatawag sila ng iba na isang masayang pamilya. Lalo na nung isakay ni Val si Miguel sa batok nito para raw hindi ito mapagod. "Kung pagod ka na pwede mo siyang ibaba at ako na lang magbubuhat sa kanya," sabi pa ni Kali. "Magaan lang naman siya, parang ang wala akong buhat ngayon tugon naman ni Val. "Huwag ka mag-alala." "Tay, malinis po ba sa talon ngayon?" tanong ni Val sa nakasalubong nilang matanda na may hilang kalabaw. "Oo, iho. Galing lang ako roon dahil sinundo ko ang mga apo ko." "Marami po bang tao ngayon doon?" "Ay wala na siguro. Nung umalis kami ng mga apo ko ay wala nang tao sa talon." Nagpasalamat naman si Val sa matanda at nang sandaling marating na nga nila ang talon ay halos mapugto ang paghinga niya dahil sa sobrang ganda. Asul na asul ang malinis na tubig. Agad nga na lumusong si Miguel doon kahit malamig pa. "May girlfriend na po ba kayo, Kuya Val?" Nakaupo sila ni Val sa malaking bato habang si Miguel naman ay naglalaro sa gilid nang bigla na lamang itanong iyon ni Miguel kay Val. Kaya maging si Kali ay nagulat. "Wala pa, bakit mo natanong?" At hindi naman maintindihan ni Kali ang sarili kung bakit masaya siya sa narinig na iyon. Hindi siya umiimik ngunit nakikinig siya sa usapan ng dalawa. Maging ang puso niya ay masaya rin sa nalaman na wala pang kasintahan si Valerian. Bakit wala pa po kayong girlfriend?" tanong ulit ni Miguel. "Dahil hindi ko pa nahahanap ang babae na para sa akin." Paano mo po siya mahahanap, kuya?" "Ang Diyos na maghahanap noon para sa akin." Paano niyo naman po malalaman kung yun na nga po nakatadhana para sa inyo?" Siguro kapag tumingin ako sa mga mata niya, bumibilis ang tibok ng puso ko at nakikita ko agad ang masayang future na kasama siya." Napakarami ng tanong ni Miguel kay Val, ngunit ang higit na mas nagpapagulat sa kanya ay ang sunod nitong tanong. "Ayos lang po ba sa inyo kahit po may anak nang nahanap ni Lord para sa inyo?" "Oo naman, walang problema yun sa akin. Tatanggapin ko pa rin siya at mamahalin, maging ang anak niya." May ngiti naman sa labi na sagot ni Val, habang si Kali ay napatitig naman sa binata. "Talaga po?" "Yes." Tumango naman si Miguel at ngumiti. May kung anong kinang mga mata nito na hindi niya maipaliwanag. Si Kali naman ay hindi magawang kontrolin na mabilis na tibok ng puso niya.
Ewan niya ba? Pero feeling niya kasi ay may iba pang ibig sabihin si Val sa sinabi nito. Sa kabilang banda ay malawak na mansyon ng mga Fockerson ay nagmamadali na pumasok si Gray Fockerson upang ibalita sa mga magulang ang mga nalalaman. Sobrang excited ni Gray sa kanyang ibabalita at ang mga mata niya ay kumikinang-kinang pa sa sobrang excitement. Mom, Dad, you won't believe this. Bakit? Nagtataka naman na tanong ni Mr. Fockerson sa anak. Si Kuya Val, may dinala siyang babae sa asyenda. Really? Girlfriend niya ba? Masaya nagtanong si Mrs. Fockerson. Iyon kasi ang unang beses na nagdala ng babae si Val sa asyenda de Oro. Kaya isang magandang balita iyon para sa mga magulang nito. Hindi ko po sure pero sobrang malapit po siya sa babae. Lalo na sa anak na lalaki ng babae. Patient ko ang anak ng babae. And I swear, sobrang close talaga nila. Really? Kung sakali mang sila nga, ay may apo na agad tayo. Masaya ang mag-asawa at sobrang na-excite na agad na makita at makilala ang babae na tinutukoy ni Gray na dinala raw ni Val sa asyenda at ang anak nito. Yes, I love her son so much. Sobrang cute niya at ang bait-bait niya. Alam niyo po ba na every time na may tinutusok ako sa kanya na gamot, hindi man lang siya umiiyak. He tried to be strong dahil ayaw niya raw na mag-worry sa kanyang mom niya. Really? Yes, Mom. Sobrang cute talaga ng batang yun. Gusto ko na agad silang makilala. Let's go to the hacienda. Kakausapin natin sila. Chill, hon. Pagpigil ni Mr. Fockerson sa sobrang excited na asawa. Hintayin natin na si Valeria na magpakilala sa kanila sa atin. Huwag natin silang biglain sa biglaang pagsulbot natin. Baka parehong hindi pa sila handa. But I want to meet them na. Mom, kilala niyo naman po si Val. Hintayin na lang natin sila. Biglang nagsalita si Zad, ang pinakamatanda sa tatlong magkakapatid, nakakapasok lang din sa loob ng living room kung nasaan ang tatlo. Galing lang sa trabaho si Zad at ang una nitong narinig ay ang usapan ng tatlo tungkol kay Val na tila balak na mag-asawa. Pero son, hindi ka ba na-excite na makilala ng future girlfriend ng kapatid mo at ang magiging pinsan ng mga anak mo? Of course, I am excited, Mom. Pero hindi po natin sila pwedeng pangunahan. Tamang panganay natin, hon. Pagsang-ayon naman ni Mr. Fockerson sa anak. Antayin na lamang natin ang anak natin na ipakilala sa atin ang kanyang kasintahan. Kung seryoso nga siya sa kanya. Alam ko na hindi naman natin kailangan na maghintay ng matagal bago mangyari yon. Bagaman na-excite at gusto pa rin na makita ng mga maging kasintahan ng anak, ay tumango si Mrs. Fockerson at sinunod kung ano ang sinabi ng mag-aama niya. Gray, do you think serious ang kuya mo sa mag-ina? Tanong ni Mrs. Fockerson. Yes, Mom. Nakikita ko sa mga mata niya. He cares so deeply about them. What about yung babae? Do you think he's into your kuya then? Sandaling natigilan si Gray at nag-isip. Ang tatlo ay nag-aabang sa sagot nito. Base sa napansin ko sa kanya, siguro hindi niya pa totally natatanggap ang feelings niya for him. Hindi naman siguro masasaktan ng kuya mo sa kanya, hindi ba? I don't think so, ma'am. Pero sana nga hindi. Lalo pa feeling ko seryoso talaga si kuya sa kanila. Lalo pa't si Kali yung unang babae na dinala ni kuya sa hacienda. Ang pagiging magkaibigan ni Val at Kali ay mas lalo pang lumalim sa lumipas na mga araw at linggo. Naging sobrang malapit si Miguel kay Val at naging masaya ang pagstay nila sa Manila. Ang akala pa nga ni Kali ay hindi na magiging masayang pananatili nila ni Miguel sa Manila dahil sa malayo ngayon sa nakasanayan nilang lugar. Ngunit sumaya iyon dahil kay Val na lagi silang binibisita. Pinapasyal at lagi silang pinapasayang mag-ina. Sa sobrang malapit nga nila ay para na silang isang pamilya na sa tuwing nasa mall sila ay napagkakamala na silang pamilya.
Lihim man na nasisiyahan si Val sa tuwing nakakarinig ng mga tanong o usapan tungkol sa kanilang trabaho na tinatawag silang isang masayang pamilya. Anak! Kasalukuyang nasa balkonahe si Valerian sa bahay ng kanyang mga magulang nang marinig niyang tawagin siya ng kanyang ina na nilingon niya naman. Bakit, ma? Lumapit sa tabi niya ang kanyang ina. I have a question. Nagtaka naman si Val dahil mukhang sobrang excited ng kanyang ina at ang mga mata pa nito ay kumikislap. Ano yun, ma? Do you have a girlfriend na ba? Ha? Bakit niyo biglang natanong yan, ma? Gulat niyang sinabi. Well, I heard na may dinala ka raw na babae sa hacienda last week. Ngayon ko lang nabanggit sa'yo. Kasama pa raw ang anak niya. So maybe she's your girlfriend? Sino naman po nagsabi sa inyo niyan? Si Gray? No. Ay nako ma, huwag mo nang pagtakpan ng bunso mo. Siya lang naman na may alam na dadaling ko si Kali at Miguel sa hacienda. Naiiling niyang sinabi. Well fine, yeah siya nga nagsabi. So, girlfriend mo ba talaga yung Kali? Hindi po ma, magkaibigan lang kami. But you like her, right? Hindi sumagot si Val, ngunit gumuhit naman ang ngiti sa labi ng kanyang ina na para bang alam na nito kung ano nga bang laman ng puso at isipan niya. Na kahit hindi man siya vocal na sabihin ay alam nito kung ano ang totoo. I know you like her. Ang mga mata mo na mismo ang sumagot sa akin. Kung gusto ko nga po siya, ayos lang po ba sa inyo kahit may anak na siya? Oo naman, why are you asking that? Kahit 10 pang anak niya, tanggap namin siya. As long as you're happy with her. At saka ikaw naman ang may gusto sa kanya. Kami nandito lang para sumuporta sa'yo. At saka isn't it nice? Hindi na namin kailangang maghintay ng matagal para magkaroon kami ng apo sa'yo dahil may apo na kaagad kami kung siya makakatuluyan mo. At gumuhit ang masayang ngiti sa labi niya dahil sa sinabi ng kanyang ina. So you like her? Tumango si Val at walang pag-aalinlangan na sumagot ng, Yes, I like her. Then what's stopping you? Break that friendship and ask her to be more than a friend, anak. Hindi na usong maghintay ng matagal ngayon. Pero sa tingin ko po hindi pa po siya handa na umibig ulit. Sabi niya na medyo nalulungkot. And why? Masyado po siyang nasaktan sa ginawa sa kanila ng dati niyang boyfriend, ang ama ng anak niya. Sa tingin ko hindi pa po siya lubusan na naghihilom mula sa sakit na dulot sa kanya ng walang kwentang lalaki na yon. Paliwanag ni Val. Tinapik naman ng kanyang ina ang balikat niya. Then help her heal. Ganun naman talaga dapat, hindi ba? You gotta help your loved ones in rebuilding themselves again. Hindi na agad sumagot si Val. Sa totoo niya, nakahanda naman talaga siya na tulungan si Kali na maghilo mula sa sakit na dulot ng lalaking una nitong minahal. Ngunit ang iniisip niya ay baka ayaw naman ni Kali na tulungan niya ito. Sa ilang buwan na pagiging magkaibigan ay nakilala niya si Kali at masasabi ni Val na mas gusto ni Kali na maging isang independent. Ayaw na ayaw nitong humihingi ng tulong sa ibang tao. Kahit nahihirapan na ay mas gusto pa rin nito na mag-isa at solusyonan mag-isa ang mga problema. Bukod pa roon ay wala siyang sign na nakikita na may balak pa si Kali na muling umibig. Lalo na't nabanggit din ito sa kanya noon na wala itong ibang naging nobyo matapos ang paghihiwalay nila ng ama ni Miguel. Do you believe it's worthwhile to take a chance on her? Tanong ng ina niya. Po? Sa tingin mo ba taking a risk on her will prove to be worthwhile? Frankly, I'm indifferent to whether it'll be worthwhile. If you don't succeed, it's okay. At least I took the chance. Tapat niyang tanong. Napatingin naman ang kanyang ina dahil sa sinabi niya. That's right. Hindi mo malalaman kung hindi mo susubukan. You're a man. Take action if you genuinely love that person. Don't hesitate to express your feelings. Huminga ng malalim si Val. Pero kasi iniisip ko siya. Iniisip ko kung anong mararamdaman niya. Kung magiging masaya ba siya kung sakaling magtapat ako sa kanya ng nararamdaman ko.
Huwag kang masyadong mag-overthink tungkol sa mga bagay na tingin mo ay maaaring mangyari kung hindi ka pa man sumusubok. Malay mo, kabaliktaran ng mga negative na naiisip mo ang magiging reaksyon niya. Malay mo, pareho pala kayo ng nararamdaman na dalawa. Hinikayat pa siya ng kanyang ina na ligawan niya raw si Callie para naman daw ang sunod nilang paghahandaan ay ang tungkol sa magiging kasal nilang dalawa. Sobrang excited din sila na makita ang anak ni Callie. Sa totoo niyan, una pa lang ay nagustuhan niya na si Callie. Unang beses na nagtagpo ang kanilang mga mata ay napabilis na nito ang tibok ng kanyang puso. Napakaganda naman kasi ng mga mata ni Callie. Para bang kumikistap yun pag natatamaan ng sinag ng araw. At mas lalo pa siyang humahanga dahil isa itong napakabuti na ina kay Miguel. Lahat ng pagsusumikap at alaga ay ginagawa nito para sa anak. Callie is strong and very admirable kaya hindi na rin nakakapagtaka kung bakit habang tumatagal ay mas lalong lumalalim ang nararamdaman niya para dito. Ang gusto lamang ni Valerian ay alagaan at mahalin ang mag-ina, ngunit sa ngayon ay hindi pa rin niya magawang aminin ang tunay niyang nararamdaman sa takot na baka hindi pa handa si Callie na muling umibig matapos ang unang heartbreak nito sa ama ni Miguel. Batid ni Valerian na hanggang ngayon ay traumatized pa ito sa mga nangyari noon. And he doesn't want to trigger her trauma. Pakiramdam niya kasi isang babasaging baso si Callie. Isang maling hawak niya lang dito ay maaari itong mabasag at hindi na ulit mabubuo pa. Kaya niya pa namang maghintay. Siguro sa ngayon ay sa aksyon niya na lamang ipaparamdam ang pagmamahal niya. Voicing it out might ruin their friendship at iyon ang ayaw na mangyari ni Valerian. Ayaw niyang iwasan at layuan siya nito dahil lang sa feelings niya dito. Mama, gusto niyo po ba si Kuya Val? Sa kabilang banda ay nagulat naman si Callie dahil sa biglang naging tanong sa kanya ng kanyang anak. Magkatabi silang nakahiga sa kama sa loob ng kwarto nito. Ang gusto kasi ni Miguel kanina ay tabi sila na matulog. Hindi anak, magkaibigan lang kami. Bakit mo naman natanong yan? Wala lang po. Pero sana po ay gusto niyo si Kuya Val. Ha? Bakit naman? Kasi gusto ko po siya na maging papa, sagot ni Miguel. Mabait po kasi si Kuya Val kaya po gustong gusto ko siya. Hindi po ba hindi naman na po problem yun kasi wala naman na po ang papa ko? Magkaibigan lang kami ng Kuya Val mo. Hindi mo siya pwedeng maging ama. Nalungkot naman si Miguel sa sinabi niya at panay sabi pa nito na gusto nitong maging ama si Valerian. Hanggang sa nakatulog na nga si Miguel ay wala itong ibang bukang bibig kundi ang Kuya Val nito. Aaminin ni Callie sa kanyang sarili na unti-unti niya nang nagugustuhan si Val. Kapag kasama kasi nila ito ay para bang pakiramdam ni Callie ay sobrang ligtas na ligtas siya. Napakagaan ang loob niya pagkasama niya si Valerian. Matapos ang unang heartbreak niya sa ama ni Miguel, ay sumumpa si Callie sa kanyang sarili na kahit kailan ay hindi na ulit siya magmamahal at iibig kahit kanino na lalaki dahil ayaw niyang masaktan ulit. Ayaw niya na maranasan niyang muli ang lahat ng sakit na nadama niya noon dahil kay Jacob, lalo na ngayon na may anak na siya. Sumumpa si Callie na ang buo niyang atensyon at pagmamahal ay ibubuhos niya na lang sa kanyang anak na si Miguel. Ngunit ang biglang dumating si Valerian sa buhay nilang mag-ina. Noong bigla na lang nitong bulabugin ang nananahimik niyang mundo, tila nakalimutan ni Callie ang naging pangako niya sa kanyang sarili noon. Dahil hindi niya na namalayan na sa bawat sulyap niya, sa bughaw nitong mga mata, sa bawat ngiti nito sa kanya na ipinapakita ang malalim nitong dimples, sa bawat pagbibigay nito ng ngiti sa kanyang labi, ay nahuhulog na rin pala ang loob niya dito. Unti-unti niya na rin pala itong minamahal. Huli na nung napansin niya iyon, tuluyan siyang nahulog kay Val. Ngunit batid naman ni Callie na ang nararamdaman niya ito para kay Val ay imposible. Binata si Val habang siya ay may anak. Siyempre, mas pipiliin ni Val na makasama sa habang buhay ang isang babae na wala itong maging responsibilidad sa mga anak. Kaya hanggang sa kaya niya ay ililihim niya na lang sa kanyang sarili ang nararamdaman niyang ito. Ma'am, sigurado po ba kayo na kayo na lang po mag-a-attend ng meeting? Yes, gawin niyo na lang iba niyo pang trabaho para mas mabilis nating matapos ang lahat ng mga kailangan nating gawin at masimulan na rin natin ang bagong project. I'll be okay. I can handle this.
Napagpasyahan ni Callie na siya na lang dadalo ng meeting para sa isang possible nilang maging business partner. Ang dapat ay ang secretary niya makikipagkita sa ka-meeting niya dahil si Callie dapat ang nag-handle ng mga important matters sa kumpanya, ngunit dahil sa maaga naman niyang natapos sa mga trabaho na dapat niyang tapusin, ay nagpasya siya na siya nang makipagkita sa ka-meeting niya para na rin masimula ng secretary niya ang mga trabaho na nakaabang pa dito. Callie? Ngunit hindi inaasahan ni Callie kung sino makikita niya ngayong araw na ito. Anong ginagawa mo dito, Jacob? Gulat na gulat siya na makita ang dati niyang kasintahan, ngunit kalmado at composed pa rin ang kanyang itsura. I am my uncle's representative para sa meeting na to. Hindi siya makaka-attend dahil inatake siya ng sakit niya sa puso. At kung pwede lang na mag-back out siya ngayon, ay ginawa niya na. Ngunit ayaw niya naman na mas lalong tumaas ang pride nitong hayop na to na isipin hanggang ngayon ay apektado pa rin siya sa mga nangyari sa kanila noon. Kahit gustong-gusto na ni Callie na tirisin ang kutong lupa na to, ay pinakalma niya pa rin ang sarili niya. I'm Callie, the CEO of Velasquez Group. Nilahad niya pa ang kanyang kamay sa harapan nito. CEO? Gulat na sabi ni Jacob. You're now a CEO? Nang hindi pa nito tinanggap ang kamay niya, ay nilayo niya na yon. Let's start the meeting so we can finish this faster. I still have some important matters to attend. Naupo siya sa upuan at ang mukha niya ay nanatili ng seryoso at walang emosyon na para bang hindi niya nakikilala ang lalaki sa kanyang harapan. Having reviewed your proposal, I find it favorable. Kindly go through the contract. If its terms aligns with your agreement, please proceed to sign. Formal niyang sinabi. Ang laki ng pinagbago mo, kamusta ka na? Sa halip ay iyon ang naging tanong sa kanya ni Jacob na naupo rin ulit sa harapan niya. Sir, kaya ako nandito dahil sa contract signing. I didn't come here to be friendly. Mahinang natawa naman si Jacob dahil sa kanyang sinabi. You've really changed a lot. Please read the contract, sir. May boyfriend ka na ba? Tanong nito. Or are you married? Nang hindi siya sumagot ay nagtanong ulit ito. Nagpakasal ka ba sa miyembro ng pamilya ng mga Velasquez kaya ka naging CEO ng kumpanya nila? Hanggang sa ang mga sinabi nito ay naging below the belt na kaya hindi na siya nakapagtimpe. Ilang taon na mula nang huli nilang pagkikita ngunit wala pa rin pala itong pagbabago. Mayabang pa rin ito at sobrang isip bata nang akala nito ay ito ng pinakagwapo at mayaman sa buong mundo para laitin siya at i-underestimate ang mga narating niya sa buhay. Sa labis na inis para bang sasabog na si Callie. Look, kung wala ka namang balak na permahan ng kontrata, aalis na ako. Tatawagan ko na lang ang secretary para siyang makipag-usap sa'yo. Sa labis na inis ay tumayo na siya. Aalis na lang siya bago pa man tuluyan na maubos ang pasensya niya at kung ano pa man na magawa niya at kanyang masabi. Ngunit bago pa man siya makatalikod ay hinawakan na nito ang kamay niya. Kaya galit na binalingan niya ito ng tingin. Wait, Callie. Galit niya itong binalingan. Bitawan mo nga ako, Jacob. Nandidiri siya sa hawak nito ngunit mahigpit iyon at hindi niya magawa na makawala agad. Tumayo na rin si Jacob. Binuhay mo ba ang anak natin? Nasaan siya? Gusto ko siyang makita. Wala kang karapatan sa anak ko. Pero anak ko rin siya. At ang sinabi na siguro nito ang isa sa pinaka-nakakatawa at galit na narinig si Callie sa buong buhay niya. Ang kapal naman talaga ng pagmumukha nito para tawagin ang anak niya na anak nito. Matapos itong hilingin sa kanya noon na huwag niyang buhayin ng anak nila dahil ang bata pa raw at sisira ito sa buhay nila. Anak mo nga siya. Pero ano bang gusto mong mangyari sa kanya noon? Hindi ba ang gusto mong mangyari? Ipalaglag ko siya? Galit niyang sinabi. Wala siyang pakialam kahit ang mga mata ng ibang tao sa restaurant ay nasa kanila. Mas mainam nga na marinig nila yon para hindi na siya magmukhang masama sa paningin nila. Noon yon, Callie. Nagbago na ako. Kaya ko nang panagutan kayo ng anak natin. Sabi pa ni Jacob na nalulungkot ang mukha. Wala na, Jacob.
Wala nang pag-asa. Alam naman ni Callie kung ano talaga ang tunay na dahilan ni Jacob at biglang nagbago ang isip nito tungkol sa kanilang anak. Narinig niya rin kasi ang balita na nalulugi na raw ang kumpanya ng pamilya nito, kaya kakapit ito sa kanya ngayon dahil siya ang CEO ng Velasquez Group. Sa totoo nga niyan, kung alam lang ni Callie na uncle pala ni Jacob ang may-ari ng X&Z Group, ay hindi niya na sana kinonsider pang proposal at binasura niya na lang basta-basta. Bakit? Single pa naman ako. At ikaw, sigurado ako na hanggang ngayon hindi ka pa naman nakaka-move on sa akin. Samantalang kakapasok lang ni Val sa loob ng restaurant nang aksidente na nahagip ng kanyang mga mata si Callie. Hawak ng isang lalaki ang kamay nito dahil sa biglang bugso ng selos ay agad niya itong tinawag. Love, Callie! Kaya naputo lang sasabihin dahil tinawag siya ni Val. Dahil nga doon ay pareho na napalingon kay Val ang dalawa. Bakas ang galit at takot sa mga mata ni Callie, ngunit agad din iyong naglaho nang makita siya nito. Habang naglalakad si Val palapit sa kanila, ay nakatingin siya sa lalaki na hawak pa rin ang kamay ni Callie. Gulat ang mga mata nito na nakatingin din sa kanya. Val! Sambit ni Callie sa kanyang pangalan na makalapit siya sa may tabi nito. Malambing na umiti naman si Val kay Callie bago niya pinulupot ang kanyang kamay sa bewang nito. Sinulipan ni Val sandali ang lalaki na unti-unti nang lumuluwag ang hawak sa kamay ni Callie. Ngunit agad niya rin namang binalik ang tingin niya sa mukha ni Callie. Sino siya, love? Malambing ang boses sa tanong ni Val kay Callie at agad din naman na nakuha ni Callie ang kung anumang gustong mangyari ni Val at love ang tawag nito sa kanya. Colleague. Ngunit sumingit si Jacob sa sagot ni Callie at walang hiya na nagsabi ng I'm his ex-boyfriend. Nagyayabang pa ito. And you? Who are you? Bagaman naiinis sa kayabangan ni Jacob ay ngumiti pa rin si Val. Hi, I'm Valerian Fulkerson. Fiancé niya ako. Dahil nga doon ay bumakas ang gulat sa mukha ni Jacob. Fiancé? Na para bang hindi ito makapaniwala na fiancé na nga ito si Callie. Tumango si Val. Yes. Pasensya na pero naghihintay na kasi ang anak namin. Baka naiinip na yan sa tagal namin nandito. Anak niyo? Bagaman may sinabi pa si Jacob ay iniwan na nila ito. Hawak-hawak na ni Val ang kamay niya habang naglalakad sila palabas ng restaurant. Walang lingon-likod si Callie kaya hindi niya na nakita ang malakas na pagsipa ni Jacob sa isang upuan, dahilan para matumba iyon at maalarma naman ang ibang customers ng restaurant. Bakit sinabi mo yan sa kanya? Tanong ni Callie kay Val nung nasa tabi na sila ng motor nito na nakaparada sa private parking lot ng restaurant na linabasan nila. Ang alin? Na fiancé kita? Tumango siya. Yes. Ginawa ko lang yon para tigilan ka na niya. He was obviously harassing you and I want him to back off. Sino ba kasing lalaking yon? Siyang ama ni Miguel. That asshole's your son's father? Tumango siya. Yes. Oh, pasensya na hindi ko alam. Akala ko kung sino lang na lalaki na nambabasta sa'yo. It's okay. Mas masaya nga ako na dumating ka at hindi niya ako nagulo. Walang sinabi si Val ngunit ang mga mata nito ay sinasabi na may nais itong malaman kaya naman ay sinabi na ni Callie ang lahat kay Val. Lahat ng nangyari sa kanila ni Jacob noon. Lahat ng mga bagay na hindi niya pa sinishare sa iba noon ay sinabi niya kay Val. Matagal ng panahon mula nang nangyari yon. Ang akala ko ay baliwala na sa akin ang lahat. But when I saw him again, he brought back the trauma I had because of him. Bigla siyang niyakap ni Val ng mahigpit at hinayaan niya lang ito. I'm sorry that you had to experience all those pain because of him. You don't deserve it. Patuloy pa niyang pang-aalo sa kanya hanggang sa bahagya na siyang kumalma. Hindi pa rin siya nito binibitawan at naririnig niya pa ang mabilis na tibok ng puso nito. Paano mo pala nalaman na nandito ako? Nang kumalma na siya, yun ang tinanong niya kay Val. Hindi ko alam. Pumunta ako dito dahil kaibigan kong may-ari ng restaurant. Hindi ko naman akalain na magkikita tayo dito.
Salamat at dumating ka. Nang malaman nga ni Callie na uncle pala ni Jacob ang may-ari ng dapat magiging kapartner nila, ay hindi na nila tinuloy ang kontrata. Nagkaroon pa ng gulo dahil sa hindi matanggap ni Jacob ang desisyon niya at araw-araw pa itong pumupunta sa Velasquez Group para lamang manggulo. Mabuti na lamang at laging nandyan si Val para ipagtanggol at protektahan siya. Magmula nang malaman ni Val ang lahat ng mga nangyari ay mas naging overprotective ito sa kanya at halos ayaw nito na lumapit si Jacob sa kumpanya. Maging kay Miguel ay overprotective na rin si Val. Hindi hinayaan ni Callie na makita ni Jacob ang anak nila. Kahit anino man lang ni Miguel ay hindi niya ipapakita dito. Ngunit tunay nga na hindi habang buhay ay maitatago niya si Miguel. Dahil nasundan pa rin pala sila ni Jacob nung papunta sila sa ospital para sa check-up ni Miguel at nagwala ito doon. Anak ko siya, Callie. Bakit pa nilalayo mo sa akin ang anak ko? May karapatan ako sa kanya. Patuloy sa pagwawala si Jacob na kahit na pinipigilan na ito ng security ng ospital ay hindi pa rin ito paawat. Panay pa rin ang pagpapaawa nito sa mga taong nakakakita sa kanila habang si Miguel naman ay nagtatago sa likod ni Val at natatakot na. Wala kang karapatan sa kanya dahil isa kang walang kwentang ama, Jacob. Hindi ka pwedeng lumapit sa kanya at magkunwari na isa lang mabuting ama dahil lumaki si Miguel nang wala ka sa tabi niya. Ni makita ka kahit isang beses ay hindi nangyari. Galit din na sigaw ni Callie. How can you be so fucking heartless, Callie? Bakit nagawa mong itago sa akin ang anak ko sa loob ng mahabang panahon? At ngayon ay pinagkakait mo pa sa akin ang pagkakataon na mayakap ko man siya kahit sandali. Sobrang paawa pa nito na para bang lagay na yon ay ito pang inaapi. Don't pretend like you're the victim here. You're the one who left. The moment you turned your back on us, wala ka rin karapatan sa anak mo. Tumigil ka na nga, Jacob. Pinagmumukha mo lang katawa-tawang sarili mo ngayon. Ngunit ayaw pa rin magpaawat ni Jacob at nagawa pa nga nito na makawala mula sa security at hawakan siya. Mabuti na lang at agad din naman na nailayo ni Val sa kanya si Jacob sa pamamagitan ng malakas itong pagtulak kay Jacob. Leave my mom alone, Jacob! Galit na sabi ni Miguel na hinarap na ng ama. Hindi ka namin kailangan ni Mommy. I have my own father now. I don't need you. Paano mo nasasabi yan sa sarili mong ama? Ganyan bang tinuturo sa'yo niyang ama-amahan mo? Hindi talaga maganda na sa kanila ka nakatira. Ang mabuti pa'y sumama ka na sa akin at ilalayo na kita sa kanila bago ka pa matulad sa kanila. No one taught me that, Jacob. Pinutol ni Miguel ang sinasabi ng ama. I may look like a kid in your eyes, but I am smart. I am smarter than you may perceive. Totoo ang lahat ng mga sinabi ko ngayon. Hindi kita kailangan. Hindi ko kailangan ng isang ama na katulad mo. Lumaki ako na hindi ka nakikita. And I'm sure kaya ko rin tumanda na hindi ka nakakasama. If you were to ask me whom I would choose, I'd pick my mom and daddy Val 1,000 times. I would never choose you. So leave us alone dahil hindi kita kinikilala na ama. Lahat sila'y nagulat at natigilan dahil sa sinabi ni Miguel. Ang mga mata ni Miguel na dati ay laging mapupungay, ngayon ay napuno na ng galit at pagkamuhi habang nakatingin sa sariling ama. Iyon na sigurong unang beses na nakita ni Callie na magalit ang inosente at mabait niyang anak kaya talagang nagulat siya. Hindi niya rin inaasahan na maririnig nila ang mga katagang yon mula kay Miguel. Tila naman binuhusan ng malamig na tubig si Jacob nang marinig ang mga katagang yon mula sa sariling anak. At hindi nito nagawa pa na makapagsalita o kilos man lang. Doon lamang napatanayan ni Jacob na nagkamali nga siya, na naging makasarili siya para mas piliin ang kanyang sarili at hangalin sa buhay kaysa sa sarili niyang anak. Doon lamang nagsisi si Jacob sa mga ginawa niya. Dahil nagalit sa kanya ang sarili niyang anak. Dahil sa mga nagawa niya ay kinamuhian siya ng sarili niyang anak. Nagsisisi siya sa mga ginawa niya ngunit huli na ang lahat. Huli na para humingi siya ng tawad at subukan na itama ang mga pagkakamali niya. Kinamuhian na siya ng sarili niyang anak. Huli na para humingi siya ng pangalawang pagkakataon at kilalanin siya nito bilang ama.
Huli na rin ang lahat para humingi pa si Jacob ng isa pang pagkakataon kay Callie na mahalin siya nito ulit at mabuo ang kanilang pamilya dahil ikakasal na ito. Masaya na ito sa lalaking karapat-dapat na makasama nito habang buhay. Doon niya lang na-realize kung ano nga bang sinayang niya dahil sa kanyang pagiging makasarili na nauwi lang din pala sa wala. Hanggang sa dumating ng mga pulis na tinawagan pala ni Gray para ireklamo ang nanggugulo ay hindi na nagsalita si Jacob. Bagkos ay nakatulala ito sa kanila at puno ng sakit ang mga mata. Dinakip ng mga pulis si Jacob. Ang akala nila ay susubukan pa nito na magpumiglas at magkawala. Pero wala itong ginawa at sumama na lang sa mga pulisya. Niyakap naman ni Callie ng sobrang higpit si Miguel para pakalmahin ito dahil nanginginig pa rin ito sa galit. Ayos na ba kayo? Nasaktan ba kayo? Nag-aalala na tanong sa kanila ni Val. Ayos lang po kami, kuya. Salamat po at hindi niyo iniwan si mommy at hindi niyo po hinayaan na saktan siya ng aking ama. Lumuhod si Val sa harapan ni Miguel. I will do everything to protect you and your mom. Mahalaga kayo sa akin. Mabuti na lang at hindi kanya nasaktan. Nagpasalamat din si Callie kay Val at sa kapatid nitong si Gray. Humingi pa sila ng pasensya sa mga taong naabala nila bago sila umalis. Dahil pareho pa sila ni Miguel na traumatized sa nangyari, ay hinayaan ni Callie na dalhin sila ni Val sa bahay nito sa asyenda at ito na nag-asikaso sa pagsampa ng kaso kay Jacob dahil pinagbantaan pa nito ang buhay nila. Bagaman masaya si Callie dahil hindi na ulit makakalapit sa kanila si Jacob dahil sa ginawa ni Val, para raw hindi na sila nito masaktan, ay hindi niya rin maiwasan na hindi isipin kung bakit ganito na lamang ang pag-aalaga sa kanila ni Val. Sa totoo lang ay hindi naman ito responsibilidad na tulungan sila. But there he was, wasting so much energy so that he could protect them. Kaya naman matapos noon ay hindi napigilan ni Callie na tanungin si Val kung ano nga bang intensyon nito at bakit ginawa ang lahat ng yon. Natanong niya pa ito kung kaya ba nito ginagawa yon dahil sa awa sa kanilang mag-ina na agad din namang itinanggi ni Val at ang naging sagot nito ay dahilan para matigilan siya. Mahal kita, Callie, and I care for you. I cared for you and your son. Iyon ang tanging dahilan ko kung bakit ko ginagawa to. Madamdamin pa na pagtatapat ni Val. Mahal kita. Sana alam mo yan. Hindi ko ginagawang lahat ng to dahil lang sa awa. Ginagawa ko to dahil gusto ko na protektahan at alagaan kayong mag-ina. Mahal kita. At mahal ko rin ang anak mo. Mahal mo ako? Hindi siya makapaniwala. Nangungusap ang mga mata ni Val na tumingin ito sa mga mata niya. Yes, mahal na mahal. Ilang buwan pa lang tayo magkakilala pero naangkin mo na kaagad ang puso ko. I love you. As deep as the ocean. Pero may anak na ako, Val. At ikaw binata ka pa. Naguguluhan siya at hindi niya alam kung paano niya matatanggap ang nararamdaman nito para sa kanya. Inabot ni Val ang kanyang kamay. Wala akong pakialam kung may anak ka. Tanggap kita. Tanggap na tanggap ko kayo ng anak mo. Kaya kong magpakaama kay Miguel. Hindi niya na napigilan ang pagtulo ng kanyang mga luha na agad naman na tinuyo ni Val. Niyakap pa siya nito na may pag-aalala at panay ang pang-aalo nito sa kanya. Nag-aalala na baka'y may hindi ito magandang nasabi dahilan para umiyak siya. Ngunit hindi iyon ang dahilan. Umiyak siya dahil masaya siya na mahal siya nito. Na minahal siya nito kahit may anak pa siya. Masaya siya dahil tanggap na tanggap nito ang anak niya at nakahanda ito na tumayong ama kay Miguel. Maraming salamat, Val. Umiyak na sabi niya habang nasa mga bisig pa rin siya nito. Maraming salamat sa pagmamahal mo sa aming mag-ina. Mahal na mahal din kita. Nang araw nga na iyon ay inalok siya ni Val para maging kasintahan nito na agad niya naman tinanggap at naging opisyal sila. Sobrang masaya si Miguel nang sabihin nila dito ang tungkol sa kanilang relasyon at sinabi na wala itong ibang gustong maging ama kundi si Val. Sunod-sunod niya ang naging good news sa buhay nila dahil sa sumunod na check-up kay Miguel ay lumalabas na bubumbuti na ang kalagayan nito.
Masaya ako na maging parte kayo ng aming pamilya, Kali. Matagal ka na namin kilala. Madalas ka ring ikwento sa amin ng anak ko. Maging ang anak mo ay kilala na rin namin. Noon pa man ay gusto na namin kayong makilala. Gusto kasi namin na makabonding ang anak mo. Masaya kami na dumating na ang araw na hinihiling namin kay Val noon. Sabi sa kanya ng ina ni Val at saka niyakap siya. Wala na sigurong masasaya pa kay Kali dahil tanggap na tanggap sila ng buong pamilya ni Val. Tanggap na tanggap ng mga ito ang anak niya na agad na naging malapit sa kanila. At sa mga sumunod pang araw, linggo at buwan ay mas lalo silang naging masaya habang sila ay magkakasama dahil wala nang kahit na anong pwedeng makahadlang sa kanila. Wala nang banta sa buhay ni Miguel. Wala nang sino man ang maaaring makapaghiwalay sa kanila. Wala nang pinagbago ang pakikitungo sa kanya ni Val kay Miguel. Kung meron mang nagbago, ay ang tawagan nila sa isa't isa. Ang tawag ni Miguel kay Val ay Daddy, habang si Val naman ay anak na ang tawag kay Miguel. Nang malaman ng pamilya Velasquez na pamilya ni Jacob ang sanay magiging ka-business partner nila, hindi nila itinuloy ang contract signing at mas pinili na tapusin ang kung ano man ang kanilang ugnayan. Ilang buwan lamang mula nang maging opisyal silang dalawa ni Val ay nag-propose ito sa kanya. Buwan lang din ang kanilang hinintay para sa preparation at naganap na nga ang kanilang kasal na dalawa. Sobrang masaya si Kali sa mga naganap. Hindi nga talaga dahilan ng ilang buwan na pagiging magkakilala para magsama habang buhay. Dahil kung nakikita niya naman ang future ng isa't isa na magkasama, hindi na kailangang maghintay ng mahabang panahon. At sobrang masaya nga si Kali. Wala siyang kahit anong pinagsisisihan. Mahal na mahal siya ni Val. Mahal na mahal nito ang anak niya. Walang kahit anong naging pagbabago sa pakikitungo ni Val sa kanilang mag-ina. Lalo na kay Miguel na sariling anak na talaga ang turing nito. Ngayon nga sa mga punto ng buhay na ito ni Kali ay wala na siyang ibang mahihiling pa. Matapos ang lahat ng sakit at pagsubok na pinagdaanan niya, sa wakas ay naging maayos din ang lahat. Natagpuan niya ang tunay na pagmamahal at sobrang swerte niya dahil kahit single mom siya ay tinanggap at minahal siya ni Valerian. Maging mga magulang nito ay buong puso siyang tinanggap. Ang kanilang pagmamahala na nagsilbing patunay na sa kabila ng lahat ng sakit ay darating ang isang araw na madarama rin natin ang saya at pagmamahal mula sa isang tao na siyang nakatadhana na talaga para sa atin. At kahit maging sino ka man, ay pwedeng-pwede kang mahalin at alagaan na para pang isang prinsesa. Katulad na lamang ng pag-aalaga sa kanya ng kanyang asawang si Valerian. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat!